Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakakita sila ng mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kaniyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyan karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw sa inyong lahat. Kwento ng pagpaparami ng isda at tinapay ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Pagpaparami. Ilan ang kumain? 5,000 daw na lalaki. Yun lang ang nasabi. 5,000 lalaki. Pero sa kwentong ito, mayroong 2 bagay ang ipinapakita ng pagpaparami ng isda at tinapay ni Jesus. Una, hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay nananampalataya. Ang iba, mayroong kailangan. Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus nananampalataya. Ang iba, mayroon lang kailangan. Nang tumawid si Jesus sa lawa ng Tiberias, sinundan siya, hindi ba, ng napakaraming tao? Bakit?
sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa ni Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit. Malinaw. Yun ang dahilan kung bakit dinumog si Jesus ng mga tao para makakita ng kababalaghan. Hindi dahil sa naniniwala sila kay Jesus, hindi dahil sa believe sila na si Jesus ang Mesiyas. Kahit na nga, ang daming pinangaral sa kanila ni Jesus. Hindi din dahil naniniwala silang anak ng Diyos si Jesus. Dahil noong nabusog lang sila, matapos lang silang pakainin, doon lang nila nasabi na tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Doon lang nila nasabi. Pero kung hindi sila nabusog, kung hindi sila nakakain, kung hindi sila nakatanggap kay Jesus, sasabihin ba nila yon? Ganyan ang ilan sa mga tao. Lalapit lang dahil may kailangan. Tama? Parang yung kaibigan mo, kilala mo lang kapag may kailangan. Parang yung anak mo, tinatawag ka lang nanay kapag may kailangan. No? Nung may sakit na, mama. Hindi ba? Nung malakas, daan-daanan ka. Sigaw-sigawan ka, sagot-sagutin ka. No? Bakit? Kasi may kailangan. No? Andyan lang dahil mayroong napapala. Pero kapag wala nang makuha, naglalahong parang bula. Maraming ganyan. At kwento yan ng karamihan sa atin. No? Kwento yan. No? Yung nilalapitan mo lang ang tao kasi meron kang napapala. Bakit hindi? Kailangan mo kasi ang tao. Maraming ganyan. Noong eleksyon, ang daming lumalapit sa inyo, hindi ba? Ngayong krisis, sinong nilalapitan nyo? Ayun lang, no? Ayun lang. No? Kagaya ni Jesus, hindi naman lahat ng sumunod sa Kanya may pananampalataya. Ang iba, may kailangan. Kaya magandang tingnan, bakit ka ba nagsisimba? Bakit ka ngayon nandito? Anong pinunta mo? Pananampalataya o dahil meron kang kailangan? Libo-libo ang taong sumunod kay Jesus, pero hindi lahat may pananampalataya. Ang karamihan, may kailangan. Pangalawang pinapakita sa atin ng pagpaparami ng isda at tinapay ay sa oras ng pagsubok, lumalabas ang reklamo. Sa oras ng pagsubok, lumalabas ang reklamo. Nang matanaw ni Jesus ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe. Tinanong niya yung katabi niya na alagad, saan tayo bibili ng tinapay para makakain ang mga taong ito? Take note. Sinabi sa Ebanghelyo, sinabi ito ni Jesus para subukin si Felipe. Pagsubok yon dahil, sabi sa Ebanghelyo, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Tinatanong lang siya. Sinusubok lang si Felipe. Dahil alam naman ni Jesus ang gagawin. Ngunit ang naging tugon ni Felipe, kahit na po halagang 200 denaryo na tinapay ang bilhin, hindi sasapat para makakain ng tig-kakaunti ang mga tao. O tignan mo na. Tignan mo na. Sumagot pa rin, pero reklamo. Kahit na 200 denaryo, ano ba yung 200 denaryo? Nung panahon na iyon,
ang 200 denaryo ay sweldo ng isang ordinaryong manggagawa, isang ordinaryong tao sa loob ng higit kalahating taon. So sabi, more than 6 months, baka 7 to 8 months na sweldo. Halaga yon ng isang ordinaryong tao. Sapat para makakain ang ordinaryong tao for 7 to 8 months. Tingnan mo na, no? Ang galing ni Felipe, no? Nakapagreklamo agad. Nakwenta niya agad. Hindi ba ganito rin? Sa pagsubok na hinaharap natin, nakukwenta agad natin ang ating reklamo kaysa nakukwenta ang dapat gawin. Hello? Ang taas ng bilihin, hindi po ba? Nakwenta nyo na. Hindi kasya yung sweldo. Nakwenta nyo na. Hindi na sapat. Kapos na. Pero, hindi mo nakwenta yung paggamit mo ng kuryente. Hello? Wala nga pang binabayarang kuryente. Jumper naman. Kaya, sige lang. Wala. Sige. No? Hindi mo nakwenta yung pag-online shopping mo. Yung wala kang tigil, kahit maliliit na bagay, bibilhin, check out. Di mo nakwenta yon. Di mo nakwenta na nakasampung beses ka, isang buwan mag-check out, kaya ka gipit. Hindi mo nakwenta na, ayaw mong sumideline. Ayaw mo magtrabaho. Ayan ang divisorya. Ang daming pwedeng bilhin. Ang daming pwedeng ibenta. Ang daming pwedeng i-sideline. Pero hindi mo yun nakwenta. Ang nakwenta mo lang, grabe talaga ang gobyerno na to. Sa isang banda, totoo. Pero maiiwan ka na lang ba sa reklamo? Hindi mo nakwenta, kagagawan mo yan. Binoto mo eh. Ngayon, alam mo, sa susunod, matuto. Diba? Minsan ganun tayo, no? Kapag nahaharap sa pagsubok, ang daming reklamo. Parang hindi tayo natuto sa eskwelahan. Hindi ba sa eskwelahan, kapag tayo ay may pagsusulit, kapag tayo ay may test, ano sabi ng teacher? No talking. Keep quiet. Di ba? Pag ikaw ay gumagawa ng pagsusulit, kapag ikaw ay may test, hindi ka pwedeng maingay. Bakit sa buhay, kapag tayo ay sinusubok, humaharap sa isang test o pagsubok, ang ingay? Di ba? Hindi natuto. Gaya ni Felipe, nakwenta niya. Pero ito naman na nakakatawa. Minsan nga, gumawa na nga ng paraan, may reklamo pa din. Gaya ni Andres, sabi niya? Ito, may bata, may dalang tinapay at isda. Okay na sana. May paraan si Andres. Pero sinabi pa niya, ngunit gaano na ito sa ganyan karaming tao? Di ba? Sa huli, nagreklamo pa din. Nagreklamo pa din. Ganyan ang tao. Sa oras ng pagsubok, lumalabas ang reklamo. Imbes na sa oras ng pagsubok, ginagalingan ng tao o nananampalataya sa Diyos ang tao. Mga kapatid, sa kwento ng pagpaparami ng tinapay at isda, pinapakita na sa oras ng pangangailangan, merong Jesus na maaasahan. Pero sa panahon ng pagsubok, imbes na magreklamo, kumilos at magtrabaho. Amen? Amen.